Isinailalim na sa paraffin test ang bangkay ng Chinese na suspect sa pagpatay sa kanyang nobya. Sinusuri rin sa gunpowder burns ang tatlong escort na pulis ng suspect. Inaalam kasi kung talaga bang nang-agaw ng baril ang suspect at kung siya mismo ang nagbaril sa kanyang sarili noong gabi ng Sabado. Nakatutok si Emil Sumangi. Nang agaw ng baril at saka nagpatiwakalang 25 anyos na Chinese national na si Gong Shuyang alias Jackie Yang. Yan ang pinanindigan ng Manila Police District Homicide Division. In less than 3 seconds, pag-agaw, si Layugan pag ganun lang, nakita niya nga raw, narito na naiputok na Ang tanging nagawa nila is itakbo agad sa ospital. Si Gong ang Chinese national na nakunan ng CCTV na sumagasa ng 2 beses at sumaksak sa dating nobya na isa ring Chinese national na si Xia Chunlan noong January 21. Ayon sa MPD, walang naging pagkukulang ang mga pulis na sina SPO2 Charles John Duran at si SPO1 Alonso Layugan na tumayong escort noon ng suspect na sasailalim sana sa inquest proceeding. Minarapat daw ng kanyang mga tauhan na sa harap lagyan ng posa si Yang dahil hindi naman daw ito nagpakita ng resistance o pagpalag. Pero aminado ang MPD homicide, kapansin-pansin ang pananahimik at pagiging balisaraw ni Yang nang isakay sa police mobile. Pinoposasan sa likod yung mga nagre-resist. And para ma-tame mo siya, totally, iposas mo siya. Pero sa pagkakataon yan, very awkward. Gayunpaman, isinailalim na sa paraffin test ang 2 pulis, ang non-uniform personnel na nagmaneho ng police mobile at ang bangkay ni Gong para malaman kung sino ang nagpaputok ng baril. Isinalang naman sa ballistic test at gunpowder residue examination ang 9mm Pietro Beretta service firearm na naagaw umano ng suspect, pati na ang baril ng isa pang escort. At kasabay ng pagpapaimbestiga, ipinaalala ng liderato ng PNP ang Section 3 ng 2010 Police Operational Procedure Handbook na tumatalakay sa pagbibiyahe ng mga suspect. Ang nakalagay po dito sa ating Police Operational Procedure sa ilalim po ng binte. Pero hindi po hard and fast rule itong mga nakalagay dito. Kailangan pong maimbestigahan din po natin kung meron pong karamdaman itong ating yung suspect. Samantala, pera at ari-arian na nagkakahalaga umano ng 1.3 million pesos na itinakbo ni Yang mula sa kanyang nobya ang nakikita ng MPD na ugat ng pagpatay ni Gong sa biktima. Sinundan siya. Okay. At yun, inukuha sa kanya. Na according dito sa suspect, wala na. Kumbaga, sunog na yung pitya. Wala na yung pera, kaya wala na siya maibalik. To the point na pinagbabantaan na siya ng babae. Emil Sumangi, Nakatutok, 24 oras. Kasi yung Sa kabila ng pagtuto ng depensa, pinayagan na po ng impeachment court na ipasampina ang ilang bank records si Chief Justice Renato Corona. Pero ang prosekusyon na-question kung paano nakuha mga impormasyon patungkol sa bank account ng punong maestrado. Mula sa Senado, Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Igan, tama ka. Pinayagan na nga ng impeachment court yung pagpapatawag sa mga opisyal ng BPI at ng PS Bank kaugnay nga dito sa mga bank accounts ni Chief Justice Renato Corona. Pero may tinukoy na limitasyon ng impeachment court para naman daw maprotektahan ang karapatan ni Corona. Maingat ang impeachment court sa pagpayag sa pagpapasampina sa bank accounts ni Corona dahil na rin sa batas na nagbabawal sa pagsasapubliko ng mga ito nang walang pahintulot ng may-ari ng account. Sa resolusyong binasa ni Senate Majority Leader Tito Soto, tinukoy na ang impeachment proceedings ang isa sa mga pagkakataong maaaring payagan ang pagsasapubliko ng bank records. Pero kailangan daw, konektado ito sa isyong pinag-uusapan sa impeachment court, ang di paglalahad umano ng buong yaman ni Corona sa kanyang SALN. Because of the pendency of the present impeachment proceedings and for no other reason. Wherefore, in view of the foregoing, the majority votes to grant the prosecution's request for subpoena to the responsible officers of the Philippine Savings Bank and the Bank of the Philippine Islands for them to testify and bring and/or produce before the court documents on the alleged bank accounts of Chief Justice Corona. The issue is it
is it enough that the case is an impeachment case in order that the exemption may be claimed, Your Honor? Our answer is no, simply because the case is impeachment case. But the subject matter thereof is not in connection with this impeachment case, Your Honor. Batay sa impormasyong nakuha ng prosecution mula sa isang anonymous source, malaki di umano ang initial deposit sa PS Bank dollar account ni Chief Justice Renato Corona. Nanalo rin umano ng 1 million pesos si Corona sa paraffle ng PS Bank noong 2008 pero hindi rin umano idineklara sa kanyang SALN. Tinukoy din ng prosecution ang BPI account ni Corona na pinagkuhanan ng pondo para sa checking inisyo niya umano sa Mega World na nagkakahalaga ng mahigit 19 million pesos noong 2008 at 2009, pambayad umano sa mga properties na binili niya. Puna ng prosecution, naglalaro lang sa 2.5 million pesos hanggang 3.5 million pesos kada taon ang idineklarang cash and investments ni Corona mula 2002 hanggang 2010. Yung pinakamataas sa cash and investment, 3.5 million lang. Ibig sabihin yung isang cheque lang na pinabayad sa Villaggio na 5 million, mas mataas na yon sa kanyang buong dineclare na cash and investment. Pero ang nakakuha ng atensyon ni Senator Chis Escudero ang mga dokumentong inilahad ng prosecution patungkol sa account ni Corona sa PS Bank, ang application and agreement for deposit account nito at 2 customer identification and specimen signature card. Paano daw nakuha ng prosecution ang mga ito? Sino po yung prosecutor na nagbigay sa'yo at alangan namang multo? The prosecutor is here inside the session hall. So one of the prosecutors, Congressman Reynaldo Umali. Where did you see that short lady? It could have been, Your Honor, in the Secretariat or on the way out before I rode my vehicle. Babala ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile, mahigpit ang Republic Act 1405 na nagbabawal sa paglalahad ng impormasyon patungkol sa isang bank account. Pero mas mahigpit pa raw dito ang Republic Act 6426 o ang batas na nagtitiyak ng confidentiality ng mga foreign currency deposits kabilang na ang dollar accounts. Republic Act 6426 is a very strict law, far stricter than Republic Act 1405. It imposes a penalty for its violation, and nobody is immune from that penalty, whether you are a member of the court, whether you are a member of the legislature. Igan ang tinutukoy na penalty nitong si Senador Enrile dun sa mga maglalabas ng hindi otorisadong impormasyon kaugnay sa mga bank accounts ay pagkakulong ng 1 year to 5 years at multa na 5,000 pesos hanggang 25,000 pesos. Igan? Maraming salamat, Sandra Ginaldo. Hindi raw muna makadadalo si Senadora Miriam Defensor Santiago sa impeachment trial dahil sa kanyang alta presyon. Katunayan, kaninang umaga, umabot daw sa 140/100 ang kanyang blood pressure. Kaya biro ng Senadora, kapag dumalo siya sa paglilitis ay baka daw mapahamak siya. Sinisikap daw niyang magpagaling at makadalo sa paglilitis, lalo't nakahanda na raw siya sa kanyang mga pick-up lines. Sa mga nakaraang pagdalo niya sa paglilitis, ilang beses na high blood at nag-init ang ulo ng senadora. Sa Mandaluyong naman, isang call center agent ang patay matapos hold-upin at saksakin kanina madaling araw. Ikakasal pa naman sana ngayong buwan ang biktima. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Mabait at malambing. Ganito ay sa larawan ng kanyang kapatid, mga pinsan at kaibigan si Fatima Blanco, 23 years old, call center agent. Kaya ganun na lang ang kanilang pagdadalamhati sa sinapit ni Fatima na masaksak ito matapos hold upin ng 2 lalaki kaninang pasado 4 ng madaling araw sa R. Vicencio Street, Barangay Hagdang Bato, Libis, Mandaluyong City. Hindi ko na kayang lumaban. Lumalaban talaga siya sa operating room. Dami niyang pangarap para sa amin. Sobrang lambing tao. Ang nakapanlulumo pa, nakatakda na itong ikasal ngayong buwan sa nobyong nasa Australia. Tapos Batangas ang location, lahat. Diba? Tapos paalis na yung pagkatapos ng kasal, diretso na siya ng Australia. 9:25 kaninang umaga, nang bawian ng buhay si Fatima.
papasok sana siya sa trabaho nang mangyari ang krimen. Nung dumating yung suspect, tinagaw yung ano niya, yung bag niya. Tapos sumigaw yung ano, yung victim, kaya nasaksak ng ano. Nahuli ng mga barangay tanod ang isa sa suspect na si Ronald Lumibaw. Na-recover sa kanya ang bag ni Fatima na may lamang wallet at pabango. Katwiran ng suspect, napasama lang siya sa grupo ng mga holdupper. Hindi ko talaga pumapasok ko kasi akong trabaho eh. May trabaho ka? Eh, ba't ka ng hold up? Na ano lang ako, napasama lang ako. Kasi niyaya ako, nag-inom ako. Hindi, sabi sa akin kasi mamimili lang eh. Pero napag-alaman ng Mandaluyong Police na ang suspect pala ay sangkot na rin sa mga pang-hold up sa Mandaluyong at Pasig. Harabi rin sa generic. Ang suspect doon riding tandem. Pero umamin siya na kasama rin siya. Nang ipakita nga sa kanya kanina ang litrato ng iba pang wanted, positibo niyang kinilala ang mga ito na nakakasama niya sa mga operasyon. Sino yan? Sino yan? Michael? Michael? Pero sa kabila ng sunod-sunod na krimen tulad nito, panatag na sinabi ng NCRPO na hindi tumaas ang antas ng krimen sa Metro Manila at maigting rin daw ang kanilang pagbabantay. Aminado ang NCRPO na meron talagang mga himpilan ng pulisya ang hindi nagsusumiti ng tamang report hinggil sa mga krimen na naitatala sa kanilang mga nasasakupan. Kaya lalo raw silang maghihigpit sa pagbusisi sa mga blotter. We are trying to present the true crime picture by inspecting the blatters, reflecting the true crime. Kaya nga makikita mo mataas compared sa other regions, tumataas ang Metro Manila, yung other regions bumababa. Paulit-ulit naman ang paalala ng mga otoridad na maging maingat at maging mapagmatsyag. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Abangan ang mga residente sa Palumpon sa Leyte nang huhuli ng paniki gamit ang saranggola para daw may makain. Trabador sa paliparan sa Amerika sugatan matapos magulungan ng eroplano. Ang mga Lotto outlet, naku, patuloy na pinipilahan. Ngayong mahigit 200 milyong piso na ang jackpot prize sa Grand Lotto. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras.